Kumusta ang year 2025 para sa inyo? Para sa uban, doon ay ingon nga it's a challenging year. For me, personally, makaingon ko nga it's one of the most hardest year sa akong life. Especially during sa time sa month of March. Sa dihang na-diagnose ko nga doon ay high blood. Kanang makaingon ka nga, daghan pa kag gustong himuon, lagi pa kayo basketball, lagi pa kayo idagan-dagan, niya limited ang imuhang activities kay basig mo taas ang imong dugo, lisod kaayo. Maunsa ka, no? And to some of us, I believe that we have dreams that are yet unfulfilled. Pila ka nato ang mga pangandoy sa year 2025 nga wala gyud nato na-accomplish, nahuman na lang ang tuig. Kung sa imong batingon kung taas na nga panahon na akay pangandoy pero hantod karon wala gihapay katumanan. Of course, as human as we are, ang atong batingon is discouragement, disappointment. Siguro mawala ang ato ang accountability bilang mga Kristohanon kay maghunahuna ta nga murag ipasagdan naman ko sa Ginoo ani. Human na lang ang 2025, wala pa gihapoy accomplishment, wala gihapon natuman ako ang pangandoy sa kinabuhi. Nga ako ano taning ipangayo sa Ginoo. I would like to share a very profound and challenging passage to you tonight, found in the book of Jeremiah 29:11. A very common verse nga usually ginagamit sa atong mga youth kana bitaw mahuman sila sa eskwela. Unya probably i-declare nila nga ilahang i-state ang verse of Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans for welfare and not for calamity, to give you a future and a hope. Kung sa di ay background or historical context ang passage, what happened during the writing of Jeremiah? To support sa mga passage, ako kung basahon ang Zechariah chapter 4 verse 6. It says here, Then he said to me, This is the word of the Lord to Zerubbabel, saying, Not by might nor by power, but by my spirit, says the Lord. What happened during those days? Pila ka book ang nahimo ay niabot ang libro ni Zechariah. From Jeremiah to Zechariah, it took 70 years to fulfill the prophecy, to fulfill the promise that God made between the Israelite people. Unsa di ay connection between Jeremiah 29:11 and Zechariah chapter 4? It is about the promise and the performance, ang saad o ang pagbuhat sa maong promise. We talk about the promise. In Jeremiah 29, it was written about 597 BC. I don't know kung familiar mo about history, but ako lang gini siya i-mention. Doon ay letter nga gipadala ni Jeremiah about sa first wave sa exiles sa mga Israelite people. Ug ang iyang letter nag-contain of famous promise to these Israelite people who were being captive by the Babylonian Empire. Nag-declare si Jeremiah o usa ka propesiya nga nagsulti ang Ginoo sa ilaha while naa sila sa ilahang pagiging binilanggo. Ingon si Lord sa ilaha, For I know the plans I have for you, to give you a future and a hope. Just try to imagine giving promise to these people nga naa sa prisuhan. Kung sa kayo ilang batingon nga napaka-high future, napaka-high hope nga 70 years of captivity naman ay among gi-endure. Hantod karon wala pa man minahimong magawas nun. Until today, wala pa man minahimong malipayon sa among kinabuhi. Is there a future after 70 years of captivity? And then, si Jeremiah nagasulti kanila that they will be in Babylon for 70 years and they should settle in Babylon. But because God will eventually bring them back, God made a promise through Jeremiah nga, ingon si Lord, kabalo ko unsay kaugmaon nga akong ihatag ninyo. Naa ka sa area ba sa kinabuhi, naa ka sa imuhang panahon nga discouraged na ka,
disappointed na ka, unya madawat nimo ang word of encouragement nga moingon si Lord, kabalo ko sa future nga akong giandam para nimo. I will give you a future and I will give you hope. Agaan tanan ko kaugmaon o paglaom. Pagabot nato sa Jeremiah, it is all about the performance. After 70 years of captivity, ang libro ni Zechariah was written about 520 BC. This takes place after the 70 years have ended. Ang mga tao, they returned to Jerusalem. Kung mahinugtong mo sa akong mga previous sermon, ang Israelite people, they were captive by the Babylonian Empire. Because of the rebellion, itugod sa Ginoo nga mahimo silang piniriso under the Babylonian Empire. And here comes si King Darius na iyahang gi-captive ang Babylon. Napildi niya ang Babylon after 70 years of captivity sa mga Israelite people. Paglantaw niya sa mga Israelita, awak mo nilabot sa akong kontra, ako ni pagawson. Gipapauli niya ang Israelite people dito balik sa ilahang homeland. And then facing sa Jerusalem, nagahinumdum, nagapahibalo balik si Zechariah after 70 years nga gihatag ang promise sa mga Israelite people through kang Jeremiah nga nagaingon siya, the people have returned to Jerusalem yet they are struggling to rebuild the temple. Kabalo gihapon ang Ginoo unsay ilang ihatag kaniya. Pag ang purpose sa mga Israelite people sa ilang pagbalik sa Jerusalem is to rebuild the temple. After sa 70 years of captivity, pagbalik nila dito sa Jerusalem, ang ilahang una-una, i-rebuild nila ang temple, kaya mabalik silang alagad sa Ginoo. Mo tayo ilang dreams. After 16 years, walay nang itabo. 16 years of labor, 16 years of hard works, and yet, nothing happened. What will you do when your dreams remain unfulfilled after 16 years? Pero si Zechariah naghatag og encouragement sa Israelite people, pinaagi sa vision nga gipakita sa iya sa Ginoo. And this time, nahimong successful ang Israelite. Probably katong 16 years, dili pa to time na ma-rebuild ang temple. Historically, 16 years have passed and there was no temple that was built. They started the foundation, the temple was half built, but they don't have the resources. They got discouraged, they gave up. 16 years with nothing to show but a half-built temple. Ang mga Israelite people na demoralized. Why? Ako nakaplagan nga, yes, it's hard to build, but it is more harder to rebuild. Lisod mag-build, lisod magsugod, pero mas lisod ang mag-aayok. I've entitled tonight's message, When the Dreams Are Yet Unfulfilled. Because historically, mamani nahitabo din ni 16 years unfulfilled ang ilahang mga pangandoy na ma-rebuild ang temple. Yes, nag-isgot siya din about building, pero kung ato na i-apply sa ato ang kinabuhi, dili ni siya about building. Dili po ni siya about sa facility. It is all about our lives. For how many years, siguro doon na tayo mga ginapangandoy, nahatod pero murag wala may nahitabo. Kung sa may imuhang himuon. We all have dreams, kita ang tanan doon ay pangandoy. Example, mga ginikanan na ay pangandoy nga makabot para sa ilahang mga anak. Pero pagabot o pagka-teenager, ang ilang anak nahimong rebellious sa ilaha. And it break the parents' heart. Ang pangandoy, nagpabiling pangandoy. O posible nga,
usa ka magtiayon nga nangandoy og maayong kinabuhi kauban ang matag usa apan ang ilang marriage later on nagungkap. Dreams yet unfulfilled. Ingon ang asawa sa iyahang bana, gipakaslan tika for better or for worse, pero karon murag mas nagka-worse mangyud ka. Narabay bagong kasal diri, ambot lang, dili ko mabot ang nabunto, ayaw lang po. The dreams for the marriage is yet unfulfilled. Or posibleng nga naay mga business person dinhi nga nangandoy og mas mudako pa ayang negosyo. Unya nakatubang siya mga difficulties, dark days sa iyang kinabuhi, and in his struggle, na-realize niya nga, sige lang kung pangandoy ini nga mapalapad sa akong negosyo, pero hantod karon wala mang gihapon ini hitabo. Dreams yet unfulfilled. There are many seasons of life nga atong agian, nga diin atong mabantayan nga ang atong mga pangandoy murag hangtod karon wala may katumanan. What do we do in these days? Pamapalas. Kung sa imong himuon nga gikan sa January 1 hangtod na lang sa December 31 na kay usa ka butang nga gipangandoy nga wa man gyud na hitabo. Di ka kabati og kaluya. Di ka kabati og ka-discourage. O siguro mingan ka, Lord, inuod pa ba na? Para sa mga Israelite people, wala man sila laing pangandoy, ang i-rebuild man ang temple, dautan ba to? Diliman. Pero nga 16 years, wala may nahitabo. Gigamit nila naman ilang kusog, gigamit nila naman ilang resources, hangtod nila abot sa punto na walang-wala na yun sila. And here comes, pag-abot ka si Karaya, nag-encourage sila balik, na nakita na po ang vision gikan sa Ginoo, nga ang Diyos maghatag kaninyo o paglaom. Dili na po 16 years na ako nang ipaabot, karon pa kaha. No? Nahuman na lang ang year 2025, wala pa man. Kung sa atong sabtan o mahibalaan, gikan ining libro sa Zekaraya and Jeremiah. Ato na yung gihisgutan kay kasagaran. Masayop ang atong konteksto ani kay wata kabalo kung sa struggle sa mga Israelite people ba. Kanya ingon na yung pagkuman sa atong graduation, ingon ang Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you declares the Lord. Kanya wata kabalo sa context. Nga ang context niya ay 70 years of captivity plus 16 years nga nagapangandoy nga ma-rebuild ang temple pero wala yung nahitabo. What will you do when dreams are yet unfulfilled? Doon ay tulog ka powerful, life-changing principles na pwedeng maka-lift up sa atong tanan. Kung pananglit sa imong career, marag walay nahitabo. Number 1, when dreams are yet unfulfilled, we need confirmation. Tinood ba yun nga kaning ako ang pangandoy gikan sa Ginoo? Basig, walay confirmation ba? Mauto nga, after 70 years, gikan kang Jeremiah, i-confirm ni Lord through sa vision nga iyang ihatag kang Zekaraya nga tinuod ang ingon ni Lord dito sa Jeremiah 29:11 nga ikabalo ang Ginoo kung sa future nga ihatag sa ilaha tagaan sila hope and a future. Pagabot kang Zekaraya, i-confirm balik ni Lord ang iyang promise para sa mga Israelite people. Make sure that your dream is from God. Kaya kung ang atong mga pangandoy gikan sa Dios, kung ang atong mga pangandoy makapahimaya sa Dios, hold fast to that dream. Kukti lang yun ng pangandoyan. Ayaw na buhi. Pero kung makita nato nga ang atong pangandoy selfish ambition, then atong ang buhian. Balik kag focus sa Ginoo. Lord, atong akong pangandoy dili mo dayto maayo. O dahil hantod ka rin wala ito natulungan dito para ni ako ng bulihan. Doon ay simple equation sa kinabuhi. Kung naakay dako nga Dios, mahimong gamay ang problema para sa imo. Pero kung para kanimo gamay ang Ginoo, then mahimong dako ang problema para sa imo kaugalingon.
Ang imo bang Ginoo gamay or dako? Hello? Ang ato bang Ginoo gamay or dako? Dayon og kupot sa imuhang pangandoy. Kung kabalo ka o sure ka nagikan na siya sa Dios. Dunay usa ka sekretary sa usa ka simbahan sa abroad. Sa iyahang ka-frustrated, isulat gyud niya sa bulletin board sa ilang simbahan, ingon siya, instead nga isulat niya our God reigns, ingon siya our God resides. Kita ninyo ang difference? Because of kanang frustration, instead of writing our God reigns, ingon siya our God resigns. Kaya nakahuna-huna siya, murag wala na may Ginoo, ni pahulay na siguro. No, our God never resigned. The second principle. First is confirmation. Second is confidence. Confirm na kay kumpiyansa. Sigurado ka, una, sigurado ka, confirm, nagikan sa Ginoo. Second is, doon na kay confidence, kumpiyansa. Dili sa imong kaugalingon, kundi sa Dios. We need to know the Word of God. We need to know the Word or the promises of God. God did not promise us a storm-free life. He promised us a storm-proof of life. Meaning, wala ta niya gisaaran nga walay problema ang atong kinabuhi, kundi nagpasalig siya nga bisan sa mga storm, proteksyonan niya ang imong kinabuhi. Hello? Confident ba ka maingon nga sa year 2025 giproteksyonan ka sa Ginoo sa imong kinabuhi? Hinayman. Confident ba ka nga sa year 2025 giproteksyonan ta sa Ginoo sa atong kinabuhi? Amen. Therefore, do not give up. Don't quit. Do not be discouraged. Kung ang imong pangandoy hangtod karon wala panahon. Why? Because ingon si Lord, I will not abandon you. I am with you. Even sa ilang darkest days, ang Israelite ka-endure sa 70 years of captivity, and yet, ingon si Jeremiah, naghatag sa letter sa Israelite people, I know the plans for you, ingon si Lord. The plans to prosper you and not to harm you. A plans to give you hope and a future. Kung nakakaroon sa estado sa imong kinabuhi nga naa kay pangandoy nga abi nimo buhat na katumanan, basta number one, sure ka nga gikan sa Ginoo, have that confidence nga tabangan ka sa Dios nga imo nang maangkon in God's perfect time, not by might, it's not by their power, it's by the Spirit of God. Kung saan na yung kaya na ako niya ako pangandoy, na ako'y kwarta, na ako'y kahibalo, na ako'y capabilities. Pero hangtod karon wala pa man lagi natuman. Why? Kaya aron tudluan ta sa Ginoo nga it's not by might, it's not by power, kundi pinaagi sa tabang sa Dios. Akong pangutana sa atong mga pangandoy, ato bang ibangayo ang tabang sa Ginoo? Hello? Tungod kay naapoy capabilities, dili tungod kay naapoy katakos, dili tungod sa akong kusog, dili tungod sa akong abilidad, kundi tungod sa tabang sa Dios. Mao nay gustong ipaabot ni Lord sa Israelite people. 16 years na silang rebuild sa temple, wala may nahitabo, gigamit nila ang tanan nilang kusog. Pero ingon si Lord, it's not by your might, it's not by your power, it's by my Spirit. Bisan kung sa di ay kanindot ang atong pangandoy kung wala ang presensya si Ginoo, wala gyud. Wala gyud tayo mahimo. Do not be discouraged when dreams are yet unfulfilled. Abi ninyo mga igsoon, asahay makasubo kay bisan sulod sa simbahan daghang mga discouraged people. Hello? Tanawa na yung tapat ko. Wala ba na, di ba na ito na consider na discouraged people? But in God, nothing is hopeless. Ang ato ang confidence na makabarog kita pinaagi sa gahom sa Dios. Not by might, not by power, but by the Spirit of God. Confirmation, confidence, the last thing is consecration. Kanang
Imo yung gilain ang imong kaugalingon, gibalaan. Wala man tayo mahimo nga pakabalaan nato. Kana ba akong pasabot nga ato yung ginalikay ang atong kaugalingon gikan sa paghimo og dili maayo. Consecration. Importante ni siya sa atong kinabuhi kay without consecration, posibleng dili nato madawat ang confirmation. Without consecration, dili nato ma-feel ang confidence. Nga naman, dili man ta consecrated, wala man tay kanang paghihiusa diha sa Ginoo by spirit nga atong gyud ginalikayan ang atong kaugalingon nga makahimo ta og dili lising atubangan sa Dios. Consecration is an important kingdom key principle. Nga naman, kay mao ni siya ang usa sa susi kung pananglit ang imong mga pangandoy, padayon pang ma-realize, magmatuman, kung dili mo i-consecrate, ilain ang imong kaugalingon nga para lang yun ka sa presensya sa Ginoo, mabot ka sa punto nga ma-disappoint ka. Kaya palayo man imo ang imong kaugalingon sa Dios, palayo man nato ang atong kaugalingon sa Ginoo. Mauna usahay kung natin mga pangandoy, kung dili matuman, magdesperado ka. Una uban, og naa sila pangandoy nga paliton, kaya dili nila mapalit, mangawat sila. Why? Kaya wala nila gina-consecrate ang ilang kaugalingon nga dapat, bisag di pa na ako yung matuman, ako lang yung itugyan padayon ang akong kaugalingon sa Ginoo. Kung wala ang consecration, mugampol mong utang, mahimot ang dili maayo para lang ang matuman ang atong gusto. Hello? What happened to our country? Di ba? Tungkol sa lahang mga grabing pangandoy, iabot ang pagkakrap. When dreams are yet to be realized, without consecration, we are tempted to walk in our disappointment. Instead nga, gitawag ta sa Dios nga mubarog para sa atong destiny, mahimo tang disappointed. So pangutana kanato karon mga igsoon, are you walking in your disappointment or are you walking in your destiny? Disappointed ba karon or nagpabilin kang consecrated para sa Ginoo? For the Israelite people, probably na-feel nila ang disappointment. Pero wala nila gitugot nga mabot ang panahon nga malayo sila balik sa Dios. Consecrate yourself unto Him and depend upon Him. To end this message, after 16 years nga murag wala kay nahitabo sa ilahang pag-rebuild sa temple, in the year 516 BC, after gipaabot ni Zechariah ang vision ni gikan sa Ginoo, finally nakumpleto ang pag-rebuild sa temple, and it was dedicated in the 6th year of King Darius' reign. Dugay kayo. When dreams are yet unfulfilled, we can rest in God. When dreams are yet unfulfilled, we can rely upon God, upon His faithfulness. When dreams are yet unfulfilled, still God is faithful. Do not quit. Ayaw biya sa imong calling. Ayaw pabiling sa discouragement. Sama sa giingon ni Lord kang Zerubbabel, it is not what you don't have, because it is not by might, it is not by power, but by my Spirit, says the Lord. Mga igsoon ko diha kang Kristo, kumusta ang imuhang year 2025? Naabakay usa sa pangandoy nga makaingon ka nga wala paghihapon na tuman. Padayon sa imong pagsalig sa Ginoo. Wala ta kabalo kung sa year 2026 ihatag na ba na siya sa Ginoo? Kung dili man, padayon gihapon pangayo sa confirmation, confidence, and continue to consecrate yourselves. Padayon
sa imuhang nasugdan, padayon sa imuhang pag-alaga. It's hard to build, but it's harder to rebuild. For us, nga nag-rebuild, para sa akong kaugalingon, nag-rebuild ko sa akong health. Lantaw sa uban, okay lang ko, pero wala mo kabalo, nga ay panahon nga akong panglantaw, limpong na. Rebuild slowly. Rebuild wisely. Rebuild with faith. Yun pa sa akong post, ako ang page. Dahil ang taong marunong mag-rebuild matapos masaktan, mas handa sa tunay na tagumpay kaysa sa tao kailanman ay hindi naligo. Jeremiah 29:10-11 says, "For thus says the Lord, when 70 years have been completed for Babylon, I will visit you and fulfill my good work to you, to bring you back to this place. For I know the plans that I have for you, declares the Lord, plans for welfare and not for calamity, to give you a future and a hope." A blessed evening and advance Happy New Year to everyone. God bless us all.